makasaysayang gabi po sa ating lahat. Ako po si Xiao Chu at ito po ang Showtime Live, kapangyarihan ng kasaysayan. Ayan, mga kaibigan, maraming po salamat sa inyong pakikinig ngayong panonood ngayong gabing ito. Paalala lang po, no, huwag po kayong magme-message sa akin sa Messenger for shoutout. Ilagay nyo po dito sa mga sa ating comments. Okay? Bati muna tayo, no? John Mark Caranto, maraming salamat. Juan Paulo Pentuyan, Kedge Pablo, hello. Ezekiel Macapas from GDC, Ivan Joshua Galeno, si Cyrene Galliano, gusto kong makilala yon, si Cyrene Galliano. Idol ko yon. Mike Magtira, hello. Andrea Ansero Labres, hello po, waving from Albay. Juan Paulo Pentuyan, kailan magaganap ang Dulutan History Live? Pag nandito ulit si Van Ibiernas, opo. Dex Santos, kasama natin siya nanonood din. John Ruiz Villanueva, pa-shoutout daw sa mga dating kaklase sa history majors. PNU Batch 2015, God bless. Viva Estavilio Batigas, Romel Dasilao, Paula Lajer Gutierrez, Vilma Briones Chua, my mother, hello. Juan Paulo Pentuyan, sir, magandang gabi. Opo. Reynel Cabrera, Reynold Barquilla, Nika Regine Lico, hello. Ano mo si Gerard Lico, no? Si Wilson, ligtas na gabi, sir. Opo, ligtas na ligtas. 2 linggo ng quarantine, so siguro wala talaga akong COVID, ano? Vlad Balaw, sir, the second, hello po. Kamusta kay Nas? Okay? Yan, magandang gabi daw kay Mama, sabi ni sabi ni Van Ibiernas. Yan, happy birthday daw ulit. Okay, tsaka si Lord De Vera, pinapabati po ang mama ko. Happy birthday daw. Binabati ko rin si Madel Kalayag ng Philippine Daily Inquirer, Tarlac correspondent. Bill Harke, Angelo Jervin, sa susunod, Honey My Love So Sweet. Yan po, inaalay ko yung kantang yan, nanghihinayang kay Jonathan Baldosas. Siya po, alam niyo po, yung mga nakikinig po sa atin, mga matatalinong tao po, no? Si Jonathan Baldosa po mula sa Berkeley, University of California, Berkeley. Yan. Jonathan Baldosa, hello po, no? Yan po ang request niya, nanghihinayang. Sabi ko, bakit nanghihinayang? Kasi po, nanghihinayang daw siya sa taong 2020. Napakaraming mga kamalasan ang nangyari. Ayan. Pero sometimes let's look at the brighter side of it, ano? Although of course napakahirap dahil nga ang dami pong nagdurusa. Ang dami pong namamatayan ngayong mga panahon na ito, no? Fishiela Villaranda, Jeffrey Tiquillo from Lipa, si Stanley Chi. Hello Stanley Chi. Hindi ko na mabasa yung message mo, hindi ko magalaw yung aking phone, no? Denison Pascual, thank you for messaging me. Mamaya basahin ko. From Marilao, Bulacan, si Fisherella Domingo Loyola, June KG Dioso, hello po, no? Watching from Antipolo, si Nika Lico. Opo, from General TS si June. Dexter Reyes, hello. Emerson Rabesa Rosario, si Ana de la Cruz, hello. Randy Pablo Napuli, watching from Cebu City. Maayong gabi. Sana tama, ano? Nanda, hello. Rafi Tejada, RG Santos, ayan na si Sir Shao. RG Santos ng Aristocrat, kumusta po kayo? Opo. Feliz Prudente Santa Maria, may sinasamba natin sa larangan ng cultural work. Hello po, no? Alam mo, gusto kong pasalamatan bago tayo magpatuloy. Ian Alfonso, Feliz Prudente Santa Maria, Ian Alfonso. Yan po magkasunod, oh. Yan po ang mga nakikinig sa atin, no? Alberto Quiano Minor Jr., Chris Lemuel Rico, hello po, no? Maraming salamat po sa inyong panonood ngayong araw na ito. Actually, may mga gusto kong pasalamatan, no? It all you can tayo sa Aristocrat, Rafi, ano? Si Raymel, hello. Nicole Retanya from UPLB, Chris Lemuel Rico, Alberto Quiano Minor Jr., yan, no? It all you can tayo after. James Lasara, kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. Ang dami na namang alam niyo, hindi po ako makapaniwala na ang dami-daming yung nanonood ngayong gabing ito. Kasi alam niyo, sa totoo lang, talagang si Van Ibiernas ang magaling sa social media. At ako naman ay medyo nahihiya kasi sa totoo lang, alam niyo, meron nga mga komento doon sa mga celebrity na binabandera yung mga mukha nila.
sa ngayon, sa panahon na to, kasi wala namang magawang lahat. We try to inspire people with our what we can do, 'di ba? Kaso syempre, dahil ayoko naman talagang magpipiling na ako ay sikat. Kaso na-realize ko rin na baka ito yung contribution ko, no, habang tayo ay nandito sa lockdown, magkwentuhan tayo. Hindi naman natin alam kung magtatagal tong broadcast na ito, di ba? Pero hanggat kaya natin gawin, di gawin po natin. Okay? So, yun po, no, ang gawin natin, no? So, si Randy Manilik Lasado, Maria Santos Viola. Ayan. Viola, sorry. Hindi, si Maria Santos Viola, Bobby, may bago akong lecture na in-upload. Paki-follow po pala ang bago kong YouTube page. Diyan yung makikita ang upload ng Showtime Live, Kapangyarihan ng Kasaysayan. Sayan. Ayan. Kasi, Ma'am Bobby, ang second video po nun, ay yung aking lecture about Gregoria de Jesus. Yes. AJ Antonio, hello AJ Antonio. Sobrang miss na kita po, no? Friend. Rolando Sicaco Soliza, ayan, Elton Diaz Bioco, Jeffrey Tiquio, CN Victorio. Manny Viernas. Hindi, magaling ka naman talaga aminado naman tayo doon. Anyway, ayun, ano, alam nyo sana po, mabalik yung sa FB. Balitaan nyo naman kami o subukan nyo naman kung sa FB ay pwede na ulit yung split screen. Kasi po gusto na naming mag-broadcast ulit ni Manny Viernas sa Dulotard History Live. Pag nag-broadcast kami sa Dulotard History Live, ititigil ko na po itong Kapangyarihan ng Kasaysayan, ano? Kasi talagang iba yung Manny Viernas shout to, iba yung salpok nun, ano? Binabati ko po MJ Numerosa Beldera, si Ginoong Oliver Ramos, si Ginoong, si ATView, watching in Tarlac City. May mga gusto akong batiin, yung mga hindi ko nabati nung una, no? Mayo Baluyot, kapatid, maraming salamat sa panunod mo nung una kong episode, belatedly, no? Maraming salamat kay Mayo Baluyot. Alam nyo, si Mayo Baluyot, sana pagka natapos lahat ng COVID na ito, bigyan nyo ng pagkakataon, napagaling na musician, ano? At speaker. Sana po makita nyo yung page niya. Tingnan nyo po yung page na Mayo Baluyot. Okay? At siya po isang artist, musician. Tingnan nyo po, napaganda. Mayo Baluyot Music sa IG. At maganda magkaroon minsan ng partnership. Isang sa wish ko ay siya rin minsan ay makapagtugtog sa Wish, no? Live. 1075, no? Kasi pangarap namin yun, gusto ko rin yun pangarap ko rin yun na mapanood ko siya sa Wish. At sana mangyari po yung ating ano, no? Teka, ito. Grabe, ang dami talaga. Ginoong Oliver Ramos, kilabot na historia daw. Jeffrey Tiquio, Paul Sumulong, Claro Lugto, Margo Vanessa. Yes, Margo Vanessa ng National Parks Development Committee. Hello, Ginoong Oliver Ramos. Angelo Jervin, may aplikasyon na Zoom. Oo nga, no, ba't hindi natin gawin? Kaso hindi ko alam kung paano siya gamitin sa pagla-live video, yung Zoom. Kasi baka may kailangan na ibang technology yan. Alam nyo, hindi ako totoong techie. Sa totoo lang, yung Ruth Piedad. Si Ruth Piedad, ang pinakahuling tao na nagsabi sa akin na mag-live ako. Kaya po nagla-live po ako ngayon. Dahil sa kanya. Meron marami na rin, may mga nagsabi na rin noon na mag-live ako. Pero si Ruth Piedad talaga yung, hindi ko siya kilala. Siya pa yung kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. May mga kapatid tayo nanonood sa Iglesia ni Cristo. Maraming pong salamat sa inyong suporta lagi sa akin. Kahit po ako ay kaibayo, at ako'y, kumbaga, nasa sanlibutan. Ako'y kaibigan po ninyo sa sanlibutan, mga kaibigan kong Iglesia ni Cristo. Maraming po salamat. Mag-iingat po tayo, mga kaibigang Iglesia ni Cristo. Huwag na po tayo lalabas sa ating mga tahanan. At alam ko, tumutulong na po ang ating mga lingap sa mamamayan, Felix Manalo Foundation, sa ating mga na salanta. Alam niyo po, naiinis ako ng konti kasi hindi po ako Katoliko. At ako'y Protestant Christian, pero masyadong yung parang sinasabi ang mga relihiyoso ay walang pakialam. Yan po ay maling-mali.
Huwag po nating gawin yon. Kasi sa totoo lang, ang mga Pilipino po ngayon, mga churches, Philippine churches, alam nyo, Quiapo Church po, alam ko, hindi lang nag-EFB yan ng palagi, ano? Pero, alam nyo, sarado kasi simbahan dahil ayaw nilang yung mga simbahan dahil yun ang utos po ng gobyerno. Pero alam nyo, kung may magagawa po ang ang Lasal po, binuksan ng kanilang universidad. Alam ko, ang Quiapo din ay nagpapatuloy ng mga walang tahanan, at least sa social distancing. No? Alam nyo, yung Caritas Manila, headed by Father Rick Valencia, ay hindi lang sila masyadong nagpo-promo kasi lagi naman silang tumutulong. I think isa sa pinakamalaking network ng pagtulong sa mga sa mga sakunang ganito at sa mga crisis na ganito ay ang Catholic Church. So I mean, in all fairness, yung mga ating mga, so ako nalulungkot lang kasi minsan tinitira natin. Alam nyo, minsan yung relihiyon po, sasabihin ng iba walang kwenta sa tao. Ako po, inirerespeto ko po ang inyong opinyon. Pero kung ang tao, ang pag-asa po niya ay sa relihiyon, huwag po nating tatanggalin sa kanya yon. Huwag po nating tatanggalin sa kanya yung paniniwala niya sa Diyos. Kasi ang tingin ko naman dyan, ganito, huwag naman tayong sa Diyos lang umaasa na hindi natin pinapaniwalaan ng siyensya. Yan po yung maling-mali. Huwag tayo sa Diyos umaasa at maging tamad po tayo. Ang Pilipino po, pag nanampalataya po yan, bahala na. Hindi po yan bahala na, bathala na. Wala na akong gagawin. Sinasabi mo lang na bathala na o bahala na, susurrender mo lang. Pag nagawa mo na ang lahat, ay hindi pa rin kaya. Tulad nung nangyayari ngayon sa ating bansa. Sorry, hindi ko tinatawanan, pero tulad nung nangyayari ko sa ating bansa ngayon na, alam nyo, masasaid po ang resources natin. Sa laki ng krisis na ito, hindi ho ito katulad ng Yolanda. In fact, kahit walang nasira dito, mas malaki pa ho ito sa Yolanda kasi buong bansa po ang tutulungan. Lahat ng bayan, imagine niyo kung gaano po karami ang mahirap dyan. Kung gaano karami ang aabutan mo ng tulong. Yung Yolanda, hindi ko minamaliit yan, pero sa iilang lugar yan. Iilang probinsya. No? Yung ito, napakalaki po nito. Wala akong masisirang bahay dito, pero napakalaki po nito. Na wag naman po sanang mangyaring sabayan pa ng iba. Kung sa isang buwan na to, 2 buwan, 3 buwan na ito lang muna, Lord. I mean, yun lang, di ba? So, umasa po tayo, nagagabayan po tayo ng ating mahal na Diyos sa mga panahong ito. Oo. Yun ang natin. Yun ang ginagawa natin dito. Oo. So anyway, mamaya na ako babati ulit. Sige. Ganito. Meron na tayong bagong binabati ko si Ma'am Rica Palis ng Letran Calamba. Yan po yung mahal na mahal po natin yan na guro sa GDCE, sa Philippine Cultural Education Program. Alam niyo po, ganito yan, alam niyo, yung PSEP ng NCCA, ito po ang isa sa pinakamakabuluhang proyekto ng NCCA. Sana po suportahan po ng pamahalaan ito. Kasi po, kahit na hindi ho ito high impact na sabihin mong concert na marami ang nanonood, o kaya concert na, kasi sa NCCA, binibilang nila yung tao na nakikinabang. Dito, binibilang lang nila yung teacher na taon-taon, kahit ang laki ng budget. Pero alam nyo, sa totoo lang, yung teacher na yun, galing sa ibang mga lugar sa Pilipinas yun. Kaya sana po sa NCCA, mas suportahan pa po natin itong Philippine Cultural Education Program kasi yung mga tinuturo namin dito, umaabot po ito sa mga liblib na lugar ng Pilipinas. At tinutulungan po natin dito ang mga guro at ito i-echo ng mga guro. Yung impact nito ay napakalaki kasi yung mga tinuturo namin i-echo ng iba-ibang guro at hindi lang sa culture, hindi lang sa MAPE, hindi lang sa history, kundi pati sa math, sa science, magkaroon ng content na cultural. Kaya po salamat Ma'am Rica Mela Palis at sa lahat po ng bubuo sa GDCE, PSEP, sa GDTA, graduate degree in Teaching the Arts, Graduate Diploma in Cultural Education, tapos meron po tayong, yung mga PSEP, maraming po salamat. Binabati ko rin ang ating mga kasama sa Departamento ng Kasaysayan, through
the chairman, Dr. Maria Florino Aurelius Juan. At sa mga estudyante po natin sa Lasal, mukhang tuloy po yung ating online lesson. Ayan po, marami pong salamat po. Ayan, sige, teka. Alam nyo, gusto kong tuloy yung pagbati sa inyo kasi baka mawala yung mga pagbati. Anyway, sige. Tuloy lang tayo. Okay, ganito po. May bagong segment po bago tayo magpunta sa ating topic. Ito po ang sa araw na ito. Sa araw na ito, mga kaibigan. Ano po ang nangyari sa araw na ito? Ang araw na ito po ay 24 ng Marso. Okay, 24 ng Marso. Ito po ay pinujoke po ako ng isang family friend natin. Ang tita ko po, tita, as in tita, dahil siya po ay malapit sa akin, si Tita Cham Guevara, no? Tita Cham Guevara, no? Na siya po ay consul sa Vancouver, Canada. Mag-ingat po lahat kayong mga taga-Canada. Maraming pong salamat. Mark Thomas Kiyoshi Punayo, hello. Oo, thank you, Sir Stanley, ha. Oo, ganito. Victores Irog, hello po. Ganito, teka, sabi ni Cham. Okay, ito po ang ating on this day. Sorry, hindi ko na ihanda. Saan na yan? Dito. Okay. Ngayong araw na ito, noong araw na ito, noong araw na ito, noong 1974, March 24, si Tado, a Filipino comedian and activist, was born. Ayan. Sadly, he died in a bus accident in 2014 in Northern Philippines. Pagpupugay po kay Tado, isa sa mga co-founders ng Dakila, kung saan ako po ay kasapi. Binabati ko lahat ng mga Dakila, si Lenny Velasco Bicol. Sa inyong lahat, maraming po salamat. So, yun po, pinanganak po ang ating si Tado. Kami po ni Mayo Baluyot, pinapanood na namin si Tado. Best friend ko si Mayo Baluyot, dito sa Tarlac. Siya po ay pinapanood namin dun sa Strange Brew. Kasama sino ba yun? Si Angel, nakalimutan ko na. May magandang babae, no? Siya po ay talagang, kami po weirdo. Pero nung nakita namin yung ka-weirdohan ni Tado nasa television, parang isa sa mga inaccept namin yung ka-weirdohan namin na tumulong sa amin sa pagko-cope, no? So, maraming salamat, no, kay Tado. Tado, mabuhay ka, no? Alam mo, maraming pinaglaban si Tado. Kilala po namin si Tado, no? Napakabuting tao. Ako po ay bumabati sa kanyang kamay bahay na si Liz, Lay at sa kanyang mga anak, no, na kasama pa rin natin sa Dakila. Okay. Yan po ang ating on this day. Alam nyo, baka meron po kayong on this day. Lagay nyo lang po sa komento at pwede natin nung banggitin. May mga announcements lang po tayo, no. Hindi ko alam kung nabanggit ko na. Pero ito pong nakaraang mga araw po ay meron po tayong ilang mga personalidad na namatay at nakikiramay po tayo sa kanilang pamilya. Si Ma'am Eileen San Pablo Baviera, siya po ay naging co-speaker ko sa West Philippine Sea. Siya po ang ating isa sa mga pangunahing sinologist o China expert sa Asian Center ng UP. Siya po ay dating dekano noong 2003 and 2009. Ang aking pong tribute sa kanya, sa inyong mga pag-aaral tungkol sa usaping West Philippine Sea, na walang imbot ninyong pinalaganap sa madla sa pamamagitan ng mga papel at mga lektura. Bayani kayong nag-ambag sa pagtatanggol ng soberanya ng ating bansa. Salamat, ma'am. Pinagluluksa ako ng lubos ang iyong pagkawala, lalo na kayo ay aking nakadaupang palad at naging napakabuti sa akin. So, pakikiramay po sa ating kaibigan na si Mara Baviera, na anak ng atin pong napakabait na Madam Dr. Eileen S.P. Baviera. Namatay po sa komplikasyon ng COVID-19. Mag-iingat po tayong lahat. Hindi po natin alam kung kailan tayo, kung madapuan kayo nito, kayo'y
matamaan ho, bumigay ho yung katawan ninyo, hindi na ho kayo makakapiling ng inyong pamilya kahit ho sa kamatayan. Ngayon ho, kahit ho mamatay kayo hindi sa COVID ngayon, hindi ho kayo mapagbubulan. Yun po yung medyo nakakalungkot po doon. No? So, pasensya na ho kung medyo humaba itong intro natin, pero may mga bagay ho tayo na kailangan ding i-address, tulad ng pagkamatay ng ating mga kakilala, no? Tulad do ngayon, meron din po tayong namatay, si Kenny Rogers, syempre, dahil malaking matindi ho si Kenny Rogers sa ating gunita, no? Nandyan din po si Ma'am Carmencita T. Abella, si Ma'am Carn. May misa po ngayon kasi alam niyo, hindi, kahit po siya hindi namatay sa COVID, sa heart disease po siya namatay, ay hindi ho siya mapagburulan kasi bawal ho yung burol. Bawal ho yung burol, pinagbabawal ng gobyerno ngayon dahil sa COVID. Huwag ho kayong mamamatay sa panahong ito sapagkat wala hong mag-aabuloy. Wala hong magbuburol, bawal ho. At ang sinasabi ng gobyerno ngayon, nililibing agad ang mga tao, nililibing agad. Nakakalungkot. Kasi sa burol, yung isang pinagsususpetsahan nila, sa burol nakuha yung COVID eh. Kaya si Carmencita Abella, siya po yung forever na MC, eternal na MC namin dun sa Ramon Magsaysay Award presentation ceremonies na pinupuntahan ko every year. Babasahin ko lang po itong tribute na binigay sa kanya ni Manuel Ison, na isa po sa mga kasapi ng Ramon Magsaysay Foundation. In memory of our dearest Carmencita T. Abella, President Ramon Magsaysay Award Foundation, December 27, 1945 to 23 March 2020. March 23, 2020. A tragic day at the Ramon Magsaysay Award Foundation. Today, Carmencita T. Abella, much-loved President of the RMAF, passed away due to cardiac arrest secondary to chronic heart disease. She left us in grief and a void that will not be easy to fill. Karen has been a pillar of strength and wisdom. All these years, she ably led the staff through the myriad of challenges demanded by the awards, from search to culmination, the much-admired presentation ceremonies, and 1,000 tasks in between. Staff fondly call her tireless superwoman. The Board of Trustees had also enjoyed her deft handling of foundation affairs, making it easier for trustees to appreciate the intricacies of the award preparations and to make key decisions that are required. Our indefatigable Karen also shared her time and talents with a wide community of people in the government and non-government sectors whom she graced with her cheery presence and guided with her hands-on leadership and innovative thinking. We will fondly remember and sorely miss her deep and tender concern for all of us at RMAF. More than a president, she was like a mother. Her deep, tender concern she was like a mother who attended to the smallest detail to make sure we were cared for. A remarkable mentor and leader has left us. We can only be consoled by the thought that she will now shine her light in the company of the Almighty. Nakikiramay po ang inyong lingkod sa lahat po ng mga kaibigan natin at mga tinitingala na nasawi sa panahon na ito. Para po sa ating paksa sa topic na ito, mga kaibigan, babalikan nun natin ang pandemicong flu ng 1918 to 1919. Okay, ganito po. Ano lang po, sasabihin ko lang po, hindi po ako eksperto ng paksang ito. Ako po ay ayokong magmagaling sana, pero ito ang hot topic natin, itong mga pandemiko. So gusto ko po sanang umagambag sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa isang disease na nangyari noong 1918 to 1919 sa Pilipinas, na hindi naman alam mo pa, kasi kung COVID-19 yung pinag-uusapan natin, ang titignan mo dyan yung SARS noong 2004, yung AH1N1 nung a few years ago, 10 years ago. Pero meron ding mga lessons na pwedeng ipakita sa atin itong pandemic ng tinatawag na Spanish flu noong 1918 dito sa Pilipinas. Okay, so again,
atin lang sinasabi na hindi nauulit ng kasaysayan talaga. Tayo ang umuulit sa kasaysayan. At hindi talaga nauulit ng kasaysayan, sabi ni Ambet yun, ano? Pero hindi talaga nauulit ng kasaysayan ng eksakto. No? Hindi natin pwedeng sabihin, nangyari na ito noon. Pero pwede rin natin sabihin in a sense na nangyari na ito noon, ibig sabihin na yung mga kahalintulad, bagamat everything is unique, na mga pangyayari, na pwede nating paghugutan ng mga leksyon. So, yun po, no? Yung isang binabalikan nga natin ay yung pandemic noong 1918. Okay. Bakit po okay? Siguro balikan natin, ano? Ang atin pong article na binasa ay isang napagandang article na pinapakita yung nangyari sa mundo at yung nangyari dito sa Pilipinas. Ito po yung The Philippines in the World of the Influenza Pandemic of 1918 to 1919 na lumabas sa Philippine Studies at sinulat po ng historiador ng Ateneo de Manila University na si Dr. Francis A. Hialogo. Si Francis A. Hialogo. Okay, sige po. Punta natin yan, ano? Nung, alam nyo, yung influenza, nung ito po ay nangyari sa Florence noong 1580, sa Firenze, sa Italia, ito'y pinangalanan nilang influenza. No? At bakit? Interesting. Kasi may influensya daw ang stars sa ating mga ginagawa at nangyayari sa ating buhay. So, yung sakit ay influensya ng mga stars. Kaya tinawag siyang influenza. No? At noong 1918, yung mga Russians, tinawag ang pandemikong ito na Spanish flu. Okay. Very political ito. Kasi World War I po noon. At nung World War I, mga kaibigan, may mga censorship po na nangyari sa mga iba't ibang mga bansa. So, kahit po may flu, hindi nire-report ng mga Russians, hindi nire-report ng mga iba't ibang bansa. Ang talagang nakapag-report lang na pinapayagan po sa bansang yon ay yung Espanya, Spain. So kaya nga po ang nangyari dyan, dahil ang most reports ay nanggagaling sa Spain, tinawag ng mga Ruso at ng ibang mga bansa, almost most of the world, na Spanish flu ito o Spanish lady. Ito yung nakakatawa. Sa Spain, ang tawag nila dito ay French flu. Pero kahit ano pong tingnan nyo, yan o, ang mga experts sinasabi nila, mas marami yun North America. Ang nagsasabi na sa North America galing ang sakit na to. Central North America. Ang sinasabi ng mga expert na pinanggalingan talaga nito. Now, nabanggit na natin, of course, na ito yung panahon na kaya madaling kumalat ang sakit kasi ang mundo ay mas global. May mga ugnayan, may mga transport system. Alam nyo, yung panahon na yun, di ba? Kaya may Titanic dati, di ba? Yung mga Olympic, yung mga Lusitania, yung mga sikat na barkong yan na naging tragic din, ano? Yan po ay nagpa-lipat-lipat sa Atlantiko. Kaya madaling kumalat din ang sakit. At yan din po yung dahilan kung bakit napunta yung smallpox epidemic sa Mexico, no? Dahil dala ng isang Kastila na dinala noong mga 1500s. So anyway, ganito, no? Ang napatay po nito, no, ay tinatayang kalahati ng populasyon. Ang kalahati ng populasyon ng mundo ay nagkaroon ng influenza na ito. At nakapatay po ito ng 50 milyong katao. Tinatayang 50 milyon katao. 50 million people around the world. Ito po ay totoong pandemic. Kaibahan nga, epidemic sa isang maliit na area lang, no? Pagka-pandemic, iba-ibang bansa na po, no? Ang makikita natin na meron. So, at ganito, noong 1918, ganito yan end of October 1918, naglabas ang US ng announcement sa mga dyaryo na may paparating na second wave of flu. Kasi yung first wave of flu ay nangyari earlier that year. No? Around June, kung di ako nagkakamali. Tapos, humupa.
ito pong coronavirus, hindi natin alam kung ito'y humupa, pag ito'y humupa, kung ito'y babalik ulit. Hanggang of course, magkaroon tayo ng mga gamot na maimbento. At ngayon po nakaproseso nga sa iba't ibang laboratorio sa mundo. Okay, ngayon. Pabalik-balik, may three waves yung Spanish flu, quote-unquote. At ito po ay nag-announce na yung October, bumalik ulit yung flu, second wave. Pero ang sinasabi ng US, ang papatayin po nito, o ito'y very fatal sa mga napakabata at napakatatanda. Napakabata at napakatatanda. Okay? Sabi nila. At ito po ay sinasabi na ang trangkaso, ang tawag nila noon, trangkaso, Kastila pa, 1918, panahon na ito ng mga Amerikano. Pero Spanish yung sinasalita ng maraming tao. Ay, ito po ay magiging, anong tawag dito? Mas mahina kesa doon sa nauna. Okay, ito yung problema. Napakaraming namatay nung second wave. Napakaraming patay. Tinatay ang sa pagtatapos lang noong 1918, December, hindi kasama yung, kasi tumuloy hanggang 1919 yung pandemikong ito sa Pilipinas. Sa ulat ng Revista Filipina de Medicina y Farmacia, 70,513 ang namatay. That's what 40% of the population. Higa ka ba? Parang sobrang, parang mali yung aking tayad dito. Mali yata yung aking. No, sorry, anyway. Okay. Baka 70,513. Oh, well, I have to go back. Itong kodigo ko ay parang mali. Sorry, tao lang mga kaibigan. Alam mo, pag math talaga, sabi ko, masyado naman yata 40% of the ilang milyon na rin tayo nun. Balikan natin tong, ito. Wait lang mga kaibigan. Alam nyo, medyo ano to, no? Kung maintindihan po ninyo ito, napaka-technical nung ano na to, ng report ng ginawa nito ni Sir Francis, yung ibang parts. Pero may mga anecdotal din. Pero makikita niyo na napakaganda kasi talagang in-analyze kung yung mga statistics, kasi magaling sa statistics si Sir Francis. Ano? So, teka lang po The pandemic in the Philippines. Ayan. Okay, mga kaibigan. Saglit lang po. Ayan. Okay. Stated that an incomplete total number of deaths caused by the epidemic at 70,513 with morbidity of 40% of the total population. No? Morbidity of 40% of the total population. Parang, ibig sabihin, pwedeng mamatay ang 40% ng populasyon. Tama naman, ano? 70,513, end of December. At, that's terrible. 70,000 people. Ilan pa lang ang patay sa atin, sa COVID? Ilan pa lang? Ito 70,000. Now, I tell you why. At ito'y pinaliwanag ni Sir Francis Hialogo. Kulang sa impormasyon yung mga tao noon. Hindi scientific yung kanilang pagtingin. May mga parang hindi mo alam kung saan nanggagaling yung kanilang mga hula. Halimbawa, sinabi nila na ang mamamatay daw ay mga bata at ang mga napakabata at napakamatatanda. Ang namatay po sa Spanish flu dito sa Pilipinas na hindi galing sa Spain ay ay mga bata na edad 10 to 29, young adults. Young adults po ang tinira ng mga patay. So, or ng kamatayan dito sa disease na ito. So, kasi, siyempre, nung panahon na yon,
yung information, hindi agad-agad na-relay. Yung mga nangyari sa ibang bansa, hindi agad, kahit may dyaryo na nun, kahit may wires na nun, hindi basta-basta na-relay ang tamang impormasyon, hindi na pagkukumpara. Hindi katulad ngayon, nagkasakit sa China, dinalang impormasyon ng China, hindi, yung una, tinago nila, pero nung hindi na nila matago, sinare nila sa mundo, at nakagawa agad ng US ng vaccine for the SARS coronavirus na ito, no, 2019. Na ngayon, nasa, ano na, so, yung mga, ano yung epekto sa mga Chinese, nalalaman na ngayon ng mundo, so, may mga gamot na pwedeng gawin sa mga tao na, dahil wala pa tayong gamot, pero kung paano maiibsan at paano makukuha pa muli na siya'y mabuhay. No, so dahil pinag-aralan na at madali ang pagpasa ng impormasyon ng mga scientist, ng mga siyentipiko sa mundo, na noon ay wala. Alam nyo, yung konsepto ng, kaya din sila pumalpak, kasi palpak talaga yung, palpak ang pagtugon ng otoridad sa ilalim ng mga Amerikano. At ito yung isang matindi na dahilan. World War I. Okay. Sa artikulo ni Manny Biernas, sinasabi niya na hindi ang epekto sa atin ng World War I ay boom tayo. Okay, boom. Ibig sabihin, unlad. Bakit? Kasi mga raw materials na ginagamit sa gera nanggagaling sa atin. At walang gera dito sa Pilipinas. Kaya tayo ay nagkaroon ng economic boom. Na dahil ang taas ng economic boom, ang bilis, biglang bagsak tayo after. At yan ay nasa isang article ni Manny Biernas, referee journal. Ngayon, ang sinasabi natin, itong World War I din mismo ang dahilan kung bakit ang daming patay sa Pilipinas nung Spanish flu. Bakit? Okay. Dahil marami sa mga mediko ay nagsaserve sa gera dahil pumasok yung US Di ba nung pinasabog yung Lusitania ng Germany, pumasok ang US sa gera. So, nagpapadalang mga Amerikano ng mga Pilipino, ng mga puwersa. At yung mga doktor ay wala dito. Maraming doktor ang wala. Maraming medical personnel ang wala sa Pilipinas, nandun sa gera. That's one. Kaya kakaunti yung nakatugon ng mga medical professionals dito sa Pilipinas doon sa pandemicong flu. Kaya at first 70,000 agad ang patay. Ito pa yung malala dyan, no? Nung una nilang tinignan yan, dahil wala nga silang impormasyon, ang akala nila local lang yung flu. Yung trangkaso na normal, na lumala lang kasi nahalo yung infection mula sa ibang bansa ng mga dumating dito. At ang paano nila yan tinignan? Tinignan nila yung pagka-quarantine dyan sa paghihiwalay ng mga tao sa mga barko. So, ilalagay nila sa barko yung mga taong may infection, no, na nanggagaling sa labas. So, yun yung quarantine station nila. No? At yung quarantina ay galing nga sa salitang quaranto, na Venetian term dahil nung panahon ng Black Death, di ba, 40 days na kina-quarantine, nilalagay, binubukod yung mga tao. 40 days. Kaya nga yung Quaresma, 40 days din yun, yung Lenten season. Quaresma, quarantine, quarantena, no? Ay magkakaugnay yan. Kaya nga ngayon, nagko-Quaresma tayo sa quarantena. Napaka-apropo, no? Na anyway, so, palpak yun yung pagbubukod ng mga tao sa barko. At ito yung malala. Ito talaga yung malala. Noong 1914 to 1918, yan yung gera. World War I. Noong nag-decide ng US, 1918, mga huling parte ng noong 1918, huling parte ng gera, sasama ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino ay glalaban sa gerang ito. Okay. Nagpatawag sila ngayon ng training. At yung training ay ginawa nila sa Camp Claudio sa Parañaque. Camp Claudio. So, nagtawag ka ng iba't ibang mga tao, mga lalaki, mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para mag-training sa isang lugar sa panahon ng kasagsagan ng epidemya. No? So, ang data, mga kaibigan, ay napakarami pong nagkahawaan dun sa area, dun sa Parañaque, sa paligid ng kampo.
Dahil nagkasakit sila dahil nga ang daming taong pinagsama-sama mo sa isang lugar. No? Pinagsama-sama mo sa isang lugar yung napakaraming tao. O ito, teka lang ha. Ito. Ayan, Camp Claudio. No, so, as threatened with the influenza epidemic and ordered all the localities situated in Province Rizal, Cavite, and Manila, no, na magkanton, iko-contain. So, parang nagkaroon din ng parang lockdown, no, nung panahon na yon dahil to spread, to contain the spread of the influenza. Oh, so yun yung nangyari doon. Ayan, the district was placed under the administration, which included the towns of Pasay, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, San Pedro de Makati, San Juan del Monte, San Felipe Neri, Pasig, Pateros, Taguig in Rizal Province, and Bacoor and in Imus, Cavite. Yan po ay ginawang cantonment zone. No, cantonment zone, no? So, anong ginawa nila? Nagkaroon sila lectures on preventive measures dito sa cantonment na ito against dangerous communicable disease, treatment of cases found and reported by sanitary inspectors, and distribution of medicines, distribution of anti-influenza bulletins, inspection of 21,360 houses, and sanitary orders issued for general cleaning, weekly inspection of public schools, and monthly physical examination of school children, sanitation of populated centers, especially those lying around Camp Claudio, disinfection of houses where cases of dangerous diseases had been registered, disinfection of 40 surface wells, partial vaccination, construction of 6 public maiden sheds, construction of 1,956 closets of the Antipolo system, sanitation of 486 tables. So, may mga ganito silang mga action para hindi kumalat yung sakit, no? With absorbent tanks provided no sa sanitation na yon na ng mga stables, inspection of all tiendas, yung mga stores, 440 of which were found to be in sanitary condition, sanitary supervision establishment for the sale of candy and ice cream, poisoning of 307 stray dogs, naku, pinatay nila yung 300 na mga aso, no, and statistical work in the municipalities of Pasay, Parañaque, Las Piñas, Bacoor, and Imus for automatic sanitary control. So, clearly, the activities listed, sabi ni Sir Hialogo, went far beyond the control of influenza but rather were meant to be restructure communities along the lines of colonial sanitary order. Sabihin, hindi lang influenza yung pinapatay. Gustong umayon ang mga Pilipino dun sa kung paano ang sanitary na konsepto ng malinis ng mga Amerikano. Okay, so yan, siyempre alam natin na yan ay malaking pamana nila. Pero dun yung makikita na hindi sila nag-lockdown talaga. Na ano siya, yung extra measures lang. No? At alam naman natin na ang dami na rin nangyari. No? So ito pa, no? So sa Camp Claudio, 650 cases of flu were reported. No? Doon sa nangyari. So yan yung isang matinding nangyari diyan. Okay, ano pa? Ano pa? Ito, meron dito. Yeah. Ito yung matindi. Okay. Kumalat siya sa bilibid sa mga preso. So mga kaibigan, isipin natin, ngayon ang pamahalaan ay nilockdown ng preso, bawal silang bisitahin. Sapagkat ang nangyari po noon ay napakalala. Almost all the inmates of Bilibid prisons, sa Maynila po ito, yung old Bilibid po, doon sa May Quiapo, yun po yung dating Bilibid na eventually ililipat ng mga Amerikano sa Muntinlupa. They became sick of the disease, almost all of the inmates, during the height of the epidemic by October and November of 1918. Of those among whom respiratory complications developed, nearly half died. So 2,674 cases of this disease treated during this year, 71 cases of lobar pneumonia complications occurred with 31 deaths. Almost all of the inmates had influenza, and of those who contracted complications in the respiratory organs, nearly half died. So, kung almost all the presos got it, halos kalahati patay. No?
At the outbreak of the first epidemic, the hospital was so overcrowded that 1,897 patients who could not be admitted were treated in their respective brigades. Tulad yung nangyayari ngayon. May COVID na pinapauwi sa bahay. Ganon din yung nangyayari sa Bilibid. Doon na lang, hindi na sa ospital ng Bilibid. Doon na lang sa kanilang mga... di syempre lalong nagkahawaan. At ito pa, alam niyo yung Culion Leper Colony. Hindi ba, in itself, cantonment zone na yon. Lockdown din yun kasi nasa isla. Para sa mga may ketong. Grabe, may ketong na nga sila. Napasukan pa sila ng flu noong 1918. An epidemic disease had reached the colony proper. For the first time in its history, influenza entered the colony in October 1918 and took a toll of 216 lepers. 216 ang patay. Iwahig Penal Colony, ganun din. Hindi na ligtas ang Iwahig sa Palawan. No? The disease manifests itself on 22 November 1980, is spreading to all inhabitants of the colony, including the nurses and servants. Without counting the employees and their families, only 5 of the colonists remained well. And they were given medical assistance in their own houses by the medical personnel, similar to those who were not gravely ill because of the epidemic. The disease was supposed to have originated from the epidemic that occurred in Puerto Princesa early in November. The mortality reached 4%, a relatively low rate considering that in the colony there existed many cases of malarial anemia, advanced pulmonary tuberculosis, debilitated old people, and some young children. Okay, so, nung period na ito, ginamit po yung mga schoolhouses as temporary hospitals. No? Ang mga teacher mismo ang nag-receive ng patient. Imagine niyo, ang teacher, hindi lang nagbibilang ng boto sa balota. Noong panahon ng 1918 epidemic, sila po yung kasama na sa medical staff. No? Cared for them and taught others to care for them. During the influenza epidemic of 1918, hundreds of teachers spent the greater part of their time trying to save lives and helping to check the spread of the disease by nursing the sick, distributing medicines, and giving helpful advice to the people. This is according to the Bureau of Insular Affairs reports. The UP campus had to suspend, this is in Manila, registration for the second semester of school year 1918-1919 due to the outbreak of the epidemic. A great number of professors and students were affected, with 3 students dying of the disease. Yan po ang nakakalungkot na nangyari. Okay. Now, ano po yung makikita natin dito? Hindi ho agad napatupad yung mga quarantine. Kaya yan kumalat. Kasi habang wala ka pang gamot, ang pinakamatindi ay i-identify mo dapat kung sino ang may mga sakit. At pag na-identify mo sila, tulad ng ginagawa ngayon, contact tracing, tingnan ko sino ang nahawahan. Kasi, according to the experts, ang average na mahahawaan ng isang infected, average ay 2.20 or 2.25. 2 tao o 3 ang pwede mong mahawaan. So, kung ikaw isang tao, nakahawa ka ng 2 tao or 3 tao, yung 2-3 tao na yun, makakahawa ng 2-3 tao, pabilis po ang spread ng disease. So, ngayon, ang ginagawa po ay, kung hindi agad ma-identify ang may mga sakit, kailangan i-lockdown mo para hindi magkaroon ng mga pagkakahawa. At ito na nga yung tinatawag natin ngayon na social distancing. Now, ako, sabi nila, dapat daw hindi daw magkaroon ng social distancing kasi parang lalayo daw yung mahirap sa mayaman. Well, I understand that fear, but sometimes you have to use strong language. Kaya nga, kung lockdown yan, lockdown talaga. Because sometimes, kailangan makita ng tao the gravity of the situation. Hindi ito biro. This is not a walk in the park. This is our greatest crisis since World War II. Nabubagsak ang ating ekonomiya. Buti na lang hindi sumasabog ang ating hindi nasisira ang ating mga kabahayan at ang mga ari-arian. Pero babagsak ang ating ekonomiya dahil kailangang maglabas ng pera ng gobyerno dahil lugi ang mga negosyo.
This is not a joke. Kailangan tingnan natin ito na ganun. Hindi ito biro. Pero, yun ang kagandahan eh. Sa ating kasaysayan, kaya may mga pag-aaral na ganito para makita natin saan sila nagkamali. Nag-aaral tayo ng kasaysayan, lalo na napakaganda ng ganito, yung kina Sir Francis Hialogo, yung health sciences, Jerome Ong, Arlene de la Cruz, si Narina Aurelius Juan, yung ginagawa nilang pagkakasaysayan ay napakahalaga sapagkat kung ikaw ay nag-aaral ng health, nag-aaral ng pestilence, nag-aaral ng mga sakuna, ng mga epidemya, ng mga eruptions, ng mga sakuna at mga salot, nakikita mo yung pattern na nangyayari noon. Yung Taal, pinag-aralan ni Ma'am Rina yan. Yung behavior ng bulkan. Kaya marami tayong paghahanda na nagawa at reaction nung panahon na sumabog ang Taal. Na dahil sa mga pag-aaral ng mga historiador at ng mga siyentipiko. Bagamat napakalaki ng hamon na ito, malalampasan natin ito. Dahil tayo ay mas nakikipag-ugnayan na sa iba-ibang bansa sa mundo, kung anong impormasyon nila latest, ay maibibigay natin sa mga tao ang mga impormasyon na ito. Huwag lang ho tayo masyado nagpapaniwala sa fake news tulad ng saging. Sapagkat ang saging, bagamat may puso, ay hindi nakakapagpagaling ng coronavirus. Pinapalakas ito ang iyong resistensya, pero hindi ka gagaling sa coronavirus dahil sa saging. At iba pang mga hindi verified na mga balita. Pero sa tamang impormasyon at sa tamang pagtugon na nakikita natin yung pag-aaral ng kasaysayan ay bahagi niyan, ay naniniwala tayo na malalampasan natin ang mga pagsubok na ito. Eto pa mga kaibigan, eto pa. Yung kapalpakan ng pagresponde ng pamahalaang kolonyal ng Amerika sa nangyari noong 1918 to 1919 epidemic flu, ito po ay sinisi ng mga Amerikano, ng ilang mga Amerikano. Sino po sila? Yung mga eksperto ito si Joseph Ralston Hayden, siya ay naging Vice Governor General ni Frank Murphy after the pandemic. At si Dean Conant Worrell, Francis Burton Harrison, dahil sa Philippinization na nangyari noong 1918. So napasabay. Hindi nagtitiwala itong sina Hayden at itong sina din si Worcester na mga Pilipino ay dapat nang mamuno. Pero si Harrison, binigyan na ng kapangyarihan ang mga Pilipino na maging mga bureau chiefs. Maging mga miyembro ng maging maging mga opisyal ng mga bureau. No? Nawawala tayo mga kaibigan. Napakahina ng internet. Napakaraming gumagamit. Pero sana po samahan niyo pa rin ako. Okay, so yun, ano ba yung hindi nakuha doon sa broadcast? Okay, ayun, binigyan na ng Pilipino ng kapangyarihang maging bahagi ng naging mga opisyal ng mga bureau. Kaya ayun po, dahil daw ang mga Pilipino ay hindi marunong. yan ang no? Mayroon daw yung research daw hindi daw magaling, no? Because of the Harrison administration. Okay? Yan ang makikita natin dyan. So, nagamit pa ho. So, while the Filipino-led health service was experiencing its worst epidemic at the time of extreme personnel shortage, critics of the administration were united in laying the blame on the Philippinization program of then Governor General Francis Burton Harrison. Sa kanya po pinangalan yung Harrison at saka yung Harrison Plaza, yung Harrison Street. So, yan po yung ilan sa mga nangyari.
Mahaba po yung article, tsaka maraming scientific data. Marami rin siyang mga binanggit sa ibang bansa. Pero yun po, yun yung ilan sa mga nangyari sa Pilipinas noong panahon na iyon. So, ayun. So, yung isa sa mga conclusion ni Hialogo, nag-struggle din talaga dahil itinransfer ng mga American health officials sa mga Pinoy yung Bureau of Health. Yan, no? So, may nagkaroon ng gano'n, no? So, may mga intrigues na nangyari, no? There was also an absence of a serious effort at containment of the epidemic and the segregation of the population outside the established special cantonment zone. So, yung cantonment zone lang, yung ngayon, what is now called Metro Manila. No? Hello? Naririnig nyo pa ako? Naririnig nyo pa ako? No? Sorry. Wala na bang sound? Wala na ba talaga? Wala na sound? Wala na sound? Okay, wait lang ha. So, well, sana po, may sound pa ho. Sana ho, naririnig nyo pa ako. Pero yun na nga, hindi ginawa, kumbaga, hindi ginawang nationwide yung lockdown. Kumbaga, yung mga efforts lang nila ay umikot doon sa what is now called Greater Manila area. Dahil nga doon sa Camp Claudio na yun. Okay? So, So the special cantonment zone, as a matter of fact, may be viewed more as a means to protect the possible Filipino draftees who are about to take part in the First World War than to protect the local population and contain the spread of influenza to other localities. Kaya, nagkaroon ng pagkalat ng sakit. Nag-escape yung sakit sa ibang lugar. But the most noticeable feature of the local reaction to the epidemic, according to Dr. Hialogo, was the presentation that it was something autochthonous and localized. Not only did the authorities present it as part of the usual indigenous trangkazo that afflicted the local population, but also no real effort was made to recognize its foreign origin. Kaya hindi nagkaroon ng mga pagsesegregate ng mga galing sa ibang bansa. Dahil akala nila, trangkasong Pilipino lang ito. Ngayon, alam na natin yung mga impormasyon, madaling naka-aksyon ang ating mga pamahalaan sa mundo. So therefore, the pandemic could not be contained to a systematic effort of reporting, recording, isolation, and quarantine. In the end, sabi ni Dr. Hialogo, evidently the world has learned some lessons from the influenza pandemic of 1918-1919. Recent emerging diseases like Ebola, bird flu, SARS, and swine flu would tend to point to the ability of societies and states to avoid the repetition of some of the mistakes taken by the health authorities almost a century ago. While most of the public health and medical institutions of the old imperial order gave way to institutions of the nation-states that inherited the old system, the challenge remains for most societies to be prepared for the emergence of the next possible pandemic, which is now. Anyway, ayun po ang history lesson natin from Dr. Francis Hialogo, the Philippines and the Influenza Pandemic of 1918-1919 mula sa journal na Philippine Studies. No? Philippine Studies noong 2009. Ayan. Marami pong salamat, Dr. Hialogo. Marami pong salamat sa lahat. Okay. Ngayon, tingnan po natin yung ating mga comments, mga kaibigan. Hihinga lang ako Mahirap din yung tuloy-tuloy na nagsasalitaan. Ayan. Naku, sana hindi nawala yung mga bumate. Ayan. Hello, Mayo. Bulebu. Bilhamke, uso na pala ang cover-up noon. Hello, Christian Park Pareño, Jovan Ray Hualar, John Ray Ramos, hello. Alam nyo, ako ay natutuwa sapagkat kayo ay
Kasama ko ngayon, yung mga fellow historians, baka may mali ako sinabi, I'm ready to, baka naman meron kayong masabi no, dito sa ating comments. Hello, Ma'am Flor de Lisa Lagbao Villaseñor ng Museo ng Maynila. Isa sa mga reservists natin sa Philippine Navy ka ba? Or Marines? Oh? Yeah. John Ray Ramos, mass testing. Bakit mahalaga po? Alam nyo, nakakaiba po yung definition ng mass testing ng gobyerno natin. No, we will not mass test 100 million Filipinos. That's impossible. Hindi yun ang ibig sabihin ng mass testing now. Ang ibig sabihin ng mass testing ay, kung ikaw ay may symptoms, may flu, maging available sa iyo yung testing. Which of course, again, for now, is not that possible. Because of the lack of testing. No? At kapag nagawa na yung sa UP with cheaper testing, maybe we can do it. No? Hello, James Lasama, Larry Villavicencio from Plaridel. No? Ginoong Oliver Ramos, wala ba bang raffle na book sa loyal na manonood? Tingnan natin sa susunod. Joshua Texon Sabihon, Claro Lugtu from Malabon, hello po. Dukong Lat, ingat palagi from Nava chapter. Hello, Cubs. Sino si Cubs? Bianca Luis Delgado, Jomar T. Romilia, Mark NZ, from Iloilo, student from Ilofe, Invitado del Mundo, Brad Sumalinog Alhok, we miss your class from GDCE, Cagayan de Oro. Hello po. Yung mga GDCE natin, mga lahat ng teachers, kumusta kayo lahat dyan? Namimiss ko kayong lahat, no? Marian Jude Montefrio, Ginoong Oliver Ramos. Yes, kasama si Ramon Bautista. Sir, I hope you're safe. Sir Ramon Bautista. Angelo Jervin. Si Sabayton. Jun Sabayton. Si Erning. Si Angel. Yan, no? Oliver Ramos. Hello. May tindahan po si Sir Tado sa Recto. Angel Rivera Mayo. Thank you. Angel Rivero. Angel Santos. Angelo Santos. March 24. Death anniv din ni Kay Amado Hernandez. Hello, Kay Amado Hernandez. Happy tuloy. Meaningful death anniversary sa ating mga admirers ni Kay Amado Hernandez. No? Present daw si Rene de la Cruz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alaikum assalam from Dubai. Finally an online lecture. IRP Doc Gino Ramos. Yes. Kenny Rogers. Mayo. Pancake House. Tsaka Kenny Roger. Yung sinasabi ni Mayor noon Angelo Jervin, pag daw na-cremate siya, Kenny Rogers Roasters, kayo talaga Richmond Antonio Lim, ayan, sabi niya kay Mayo talino, may pasapong din na pumanaw ngayon taon. Sino yon? Si Ajit Singh Rai, Indian-Filipino Relations Scholar, former Dean Asian Center. Opo. Aleli Canosa, Deja Vu. Yun. Yan ba Spanish flu ay hinaluan ni Nostradamus na? Yan ba Spanish flu bang hinulaan ni Nostradamus na hinahalintulad sa ngayon? Hindi ko po alam. Actually, may mga libro po ako ni Nostradamus. Pero ang mahirap po kay Nostradamus, napaka-mataligagang magsalita. You can actually interpret it a lot of ways. Kaya lahat parang nagsuswak. Pero hindi natin alam, no? Voulez-vous. Uso na daw ang cover-up noon, sabi ni Bill Harke. Opo. Ayan. Okay lang kahit mahina sa mat, basta sagot dyan, magkumon, sabi ni Mayo. Kasi yung hina sa mat. Sino Hansa Villarpardo feeling Tagalasal na dahil dito? Uy, hindi naman. Para sa bayan po ito. Yan. Wala pang internet noon, sabi ni Mayo. That's true. Boom, tarat. Bila, sabi ni Mayo. Ganda na mga comments mo, pare. Nakakatuwa. Bill Ham, thank you talaga for joining me tonight, no? Bill Hamke, nung natapos ang giyera, nayari yung ekonomiya. Yes. Namatay si Tomas Claudio nung World War I. Siya po yung isa sa ating mga sundalong lumaban sa France nung World War I, no? Si Tomas Claudio. Kaya yung Camp Claudio, baka yun yung pinangalan sa kanya. Alam mo, Mark Joseph, tignan mo sa internet, kasi tinignan ko din sa internet yung Camp Claudio magkanton. Wala sa mga textbooks yan, di suportado ng post-war administrations na ipinantang Amerika na incompetent. Medyo,
Oo. Medyo. Totoo yun, totoo. Oo. Lalo na ang Marcos era, Dex na naglalathala ng mga textbooks. Kaya, yung ginagawa ng ano, intindihin nyo lang po yung lockdown, huwag kayo lalabas ng bahay. Kasi, sa history talaga, pag hindi mo yan, pag wala tayong containment, hindi talaga bababa yung dami ng mga magkakasakit. No? Ayan, Mark Joseph Bantayan, hindi pa naman ganun kaunlad ang field ng epidemiology nung panahon na yan. Tama din po yun. No, sabi ni Wilson, hello, formulating synthesis from the thesis and thesis is the part of history. Krisha Egwak, oy, Krisha Egwak! Kumusta ka? Ano? Adam Carl, watching with you. Mike Magtira, naglalag. Oo nga, naglalag daw. Sayang. Claro Lugto, Yasitu. Sir Payos, Xiao, pwede mo bang elaborate yung sinasabing emergency power at saan ba to dapat ganito o di dapat gamitin? Okay, hindi ho ako abogado, pero ganito ho yan. Okay, naalala nyo si Pangulong Noynoy, ang suportado kong Pangulong Noynoy. Meron ho siyang ginawa doon, ang tinatawag po ay Disbursement Allocation Program. May isang government project na maaaring hindi na masyadong kailangan pero nasa budget natin, i-disburse mo, tama ba yun? Disbursement allocation program, ilalagay mo sa ibang mas kailangan tulad ng sakuna. Biglang may nangyari. Kukuha ng pera doon. Okay. Yan po ay minasama, kung di ako nagkakamali, ng mga tao at ng Korte Suprema at ng Senado at ng Kongreso sapagkat yan ay tinatawag lang pambabasto sa budget process. Maganda nga rin. Kukuha ng pera sa ibang bagay na hindi kailangan, ilalagay mo doon sa kailangan mo. Pero that is against the Constitution. Okay. When we want emergency powers, that it means that the President can allocate money to things that are not supposed to have been allocated to because we need it now. So, halimbawa, hindi basta-basta pwedeng magbigay ang presidente ng pera sa isang private hospital. Dahil government to government pwede, pero government to private hindi. Pero private hospitals ang naggagamot ng mga COVID ngayon. At pag walang pambayad yung tao, sino magbabayad niyan? So, kailangan mong bigyan ng private na hindi mo pwedeng gawin kasi hindi kaya ng PhilHealth to. Hindi kaya ng PhilHealth. Kasi napakalaki ng mga equipment na kailangan sa testing, kung ano-ano. So, ano pa? I'm sure hindi nakita ng gobyerno noon na kailangan mong pakainin ang lahat ng mahirap sa bawat lokalidad sa Pilipinas. Gaano po karami ang lokalidad sa Pilipinas? Masisira ang ulo mo, kakaisip lang sa mangyayari. Sa nangyayari ngayon. Saan kukunin ng pera dyan? Kaya yung gobyerno kailangan ng pera para tugunan ang pagpapakain sa mga ito. Wala sa budget yan. At sa isang partikular na panahon na normal, hindi mo pwedeng gawin yan sapagkat yan ay hindi naaayos sa konstitusyon. Senado at Kongreso ang dapat magbigay ng budget. Ang mag-aproba ng budget. Pipirmahan lang ito ng presidente. Pero sa panahon na ito, hindi natin pwedeng gawin yan. Kaya sila kahapon, nagkaroon ng emergency session, 'di ba? Na first time in history na ang emergency session ng Kongreso ay via Zoom, internet, para sila'y makaboto na ipasa ang emergency powers. Now, of course, natatakot tayo. Bakit? Yung unang draft ng bill na binigay sa Senado ay take over of private industries. Ibig sabihin, kung may gustong i-take over ng gobyerno, pwede niyang kunin sa private industries. Hospital, network. Paano kung yung network, ABS-CBN kunin ng gobyerno ulit? So, yung mga tao umalma, mukhang nakinig naman si Executive Secretary Medialdea, at ni-revise nila yung ipinasa nila sa Kongreso for deliberation. Hindi na siya take over. Will manage. Now, kailangan pong maintindihan, hindi ako abogado, si Tony Lavinia ay may ginawang historical at legal na pagtingin
doon sa nangyari, banahin nyo yung post ni Tony Lavinia, napaganda din, na yung mga humingi ng emergency powers noon, binigyan ng Kongreso, hindi naman nila ginamit. Maliban kay Marcos na talagang inabuso yung emergency powers na yun to martial law. Si Cory humingi, hindi niya naman nagamit. Ibig sabihin, ito ay nagamit lang yung powers na ginamit niya sa pagsugpo ng rebellion ay the same as her powers as president. Ganon din si Ramos, ganon din si Erap. Hindi sila lumampas do sa kanilang normal na kapangyarihan bilang presidente. Now, alam mo kasi ganito yan eh. Mahirap yung panahon ngayon. Mahirap. Hindi, alam mo minsan, ayoko ng politikahin kasi may mga kailangang aksyon na gawin. Wala naman akong magagawa kahit kritiko ako ng administrasyon na ito. Ito lang ang ating pamahalaan ngayon. Hindi ko sinasabing wag nating batikusin. Nung binatikos natin, iniba nila yung bill. Kaya napakaganda. Na batikusin sila pag mali sila. Pero ang sinasabi natin dito, overwhelmed ng gobyerno, kaya kailangan niya ng extra powers. I may not totally agree with it, but I will not totally agree with the takeover, pero when they revised it, it's more or less an acceptable bill for me. So, yan, bigyan ng mga frontliners, mga risk pay, kung kaya nilang gawin yun, gawin nila dahil yan ay napakahalaga sa panahong ito. Extraordinary measures need extraordinary problems need extraordinary measures. I'm sorry, I don't want to say I'm pro administration, but I'm definitely pro government, meaning our government sectors, our public servants in the government employees, yung mga nasa front line. Hindi lang kasi yung gobyerno yung presidente, yung gobyerno yung buong sistema. And we should be behind them right now. The local governments, sundin ho natin, wag ho tayong pasaway. Now, I know na napasaway tayo minsan dahil kailangan natin talaga lumabas. Pero kung talagang wala ho kayong gagawin, kundi magsosyalan, ay wag na ho kayong lumabas. Maawa po kayo. Maawa po kayo. Nakita niyo ba yung mga ina-advertise sa mga kabaong? Mali yun eh. Na dapat daw pag lumabas daw kayo, bumili muna kayo online ng kabaong. Hindi, urno dapat ang bibili ninyo, hindi kabaong. Dahil hindi na kayo ilalagay sa kabaong, susunugin na kayo agad. Pag kayo'y namatay sa coronavirus na ito. Oh? So, yun po, Asher Payos, ang aking sagot sa tanong mo. Hello. Aleli Canoza ng Baliwag, hello. Mama, may sound. Paputol-putol lang daw. Claro Lugto, hello. No? Hindi 14 days ang quarantine. Hindi, yung 14 days kasi ngayon lang yung dahil dun sa virus. Huwag namang 40 days yung... Kailangan 40 days lang, 30 days itong sa bansa. Baka nga madagdagan pa. Hindi natin alam. No? Oo. From the city of Malabon University, hello, Moises Rementera. Dr. Jaime B. Veneracion, magandang gabi po sa inyong lahat. Saludo po ako sa inyo, isa sa mga haligi ng public history sa panahon ng telebisyon noong 1980s, 1990s. Zin Ray Amoges, gusto ko rin mag-aral ng history. Aral po kayo, no? Napaganda po ng history. Oo. Don Aguilar, watching for Sapang Bado, Angeles City. Shigo Adona, no? Inabutan ba ng Romanov sa Spanish flu? Mukhang nasa Jekaterina na yata. 1918. Nabutan nila. Pero hindi naman yata sila tinamaan. I'm not sure. After 1 year, of course, papatay na silang lahat. No? Clavo Lugto. No? Aba Santos, late na daw siya, sayang. Mag-apply ka na lang. Mag-replay ka na lang po. Ayan. Bea Puwa, hello, Bea Puwa. Francisco Agra from Virginia, USA. Sir, paano po yung epidemic management prior to 1898? Hindi ako masyad. Yung smallpox epidemics or cholera. Siguro, mga ibang historians na po ang tatalakay nito, no? Ilang percent na population ang namatay. Salamat po, sir, sa tanong ninyo. Pasa na natin sa ibang historiador to.
Um, ayan, RJ Cruz, Paulo Arandia, Manolito Dizon, no? Adam Carl. Ay, teka, may mga... Ito, Mark Joseph Bantayan, hindi pa naman ganun kaunlad. May nakita kong Marcos eh. Yan. Wala sa mga textbooks yan. Di supportado po sa ipinunta ang American na incompetent. Timothy John Cruz, hello po. No? Lenny Velasco Bicol, we paid tribute to Tado earlier in the program. Roslyn Domingo Campomanes. Roslyn, pakisabi kay sa kaibigang Alvin Campomanes, mag-FB live na rin siya. By the way, Showtime! Public Service! Mga kaibigan, sa Friday po, alas 8 ng gabi, magkakaroon po ako ng Facebook Live sa Facebook ng Vibal Group tungkol sa quincentenaryo ng victory sa Mactan. Ito po ay para sa mga teachers at students po natin. Doon nyo po ako panoorin sa aking FB Live doon. Sponsored by Vibal Publishing Company o Vibal Publishing House. Ito po ay FB Live para sa mga teachers. So, ay medyo mas formal ng kaunti yun. Pero ganito pa rin ang discussion. Ewan ko lang kung papabatiin ako. After siguro ng program, ay babasahin ko ang inyong mga tanong. So, sa Vibal Group tayo ng alas 8 ng gabi sa Friday. Okay? So, yun po, no? At magkakaroon din ako, i-announce ko po ito sa page ko. Meron no akong interview na podcast. Hindi ko mahawakan yung Instagram ko eh. Pero may podcast po ako, nalalabas po, sa Webes po gagawin yung interview. So, sana po ay makasama ko kayo doon. Yung balak ko next week ay isasama ko yung aking klase ng Katipunan Works at magkakaroon po ako ng lecture tungkol sa basics ng kataas-taasang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan. So hindi ko alam kung itutuloy ko ito o kung anong gagawin. I-announce ko sa FB maybe Tuesday kung ano po ito po yung magiging topic ko. Okay, or Monday night. Maybe Monday night. So magsama-sama po ulit tayo sa Showtime Kapangyarihan ng Kasaysayan. Kung kayo pa may mga tanong pa. Ayan. Salamat, Roslyn, sa panonood mo. Epi Fabonan, the third. Ayan meron akong inspired by your today in history. No? On this day. Sa araw na ito. Kanina po yan. Thank you, Epi Fabonan. Jean Torres, hello. Alam mo si Epi Fabonan, ginagalang ko po ang kanyang mga opinion. No? Pinapahalagahan ko po ang kanyang mga opinion. Opo, Jojit Solano, Dominic Acabado. Hello, sana wala akong nakalimutan, ano? Ayan, yan. Miss pa J. Basinilio, hello. Good evening po. Meron akong babatiin ng mga tao. Nako, sa Instagram. Ikaw ba'y nanood yung nag-like sa akin sa Instagram? Ikaw ba'y nanonood ngayon? Sana po ay wala ba akong Instagram dito? Saglit lang. Mawawala ba ang aking live pagka ako ay nag-Instagram? Kasi kailangan kong makita yung aking kaibigan. Ito. Saglit lang po continue tayo. Hindi natin mano. Anyway, sorry. Alam mo, nakalimutan ko yung name niya eh. Spanish Flu kanina, Vernie Lopez. Gawa daw ng YouTube channel. May YouTube channel na po ako. Ito po ay Shout Chua. Tingnan niyo po, dito po nakalagay yung i-type niyo po sa YouTube. Showtime Live Kapangyarihan ng Kasaysayan. Yung pong naglalaman yung account noon, yun po ang aking bagong YouTube page, no? Vernie Lopez, ang magdalo po at magdiwang na paksyon sa lalawigan ng Cavite, bahagi pa rin ng Katipunan o bukod po ang mga ito. Now, yan ay medyo komplikado, kapatid, kasi yung Katipunan po ay magdiwang yung kanilang sanggunian sa Cavite, nabuo yung Magdalo. Yung Magdalo ay Katipunan, pero may iba po siyang mga mga kinuha na hindi Katipunan. Yun, kaya medyo nagkagulo yung Magdalo at Magdiwang. Hello Angela Stephanie.
Hello sa iyo, no? Ay, ito yata baka si Angela yung ano, no, yung nag-message sa akin na manonood daw siya nitong ating broadcast ngayong araw na ito, no? Ayan. So, yan. Si Madel, nabanggit na natin kanina, no? Yung binabati natin sila, no? Yan. Baka, shout out ka naman, no? Kung nanonood ka pa, yung nag-message sa akin sa Instagram kahagabi. Ano, na ikaw ay manonood nitong aking broadcast. Maraming salamat po, ano? Shout out ka naman kung nanonood ka, no? Ha? Sige. Wait lang. Ayun. Salamat, Anet Roldan. Thank you po sa panonood. Harry Asuncion Balay. Ayan, no? Rosette Bangkiao, hello. No? Kumusta kayo dyan? So, ayun, medyo tapos na ho tayo, no? Ayun, okay na ho. Kiko Moran. Kailan masangkop papasukin? Sa inyo po opinion, sir, kailan po masangkop papasukin na mag-aaral sa paaralan? Hayaan po natin ng gobyerno po ang magbigay sa atin ng mga... Alam po, kasi yung gobyerno po, they know the big picture now. Kasi sila po yung kumuha ng mga kaso, alam nila kung nasang lugar tong mga to. So, sila yung nagbibigay sa atin ng mga impormasyon na yan. Ayun, Bernard Pangilinan watching from Saudi Arabia. Hello po. Maraming salamat. So, ayun. Babawi na lang ako dun sa nag-message sa akin, ano, hindi kita nabati ngayon. Hindi ko ma-access yung Instagram ko. At may isa pa akong babatiin, yung nag-message din sa akin kaninang umaga. Siya po yung nakakita ng aking broadcast sa Netherlands, sa Holland, no? Hello, Lucky Cornell. How we were classmates in UP. Di naman elective mo sociology under Miss Pahe. Yes, I can remember Miss Pahe, no? Keep on sharing your content. Real awesome contribution to Philippine history. Thank you po. Oy, ito po pala. In the name of Ian Alfonso, Secretariat to the National Quincentennial Committee, I invite everyone to please, may YouTube page na po ang National Quincentennial Committee. Paki-like po, paki-subscribe to the YouTube channel of NQC for more videos, educational videos, workshops, no? Various materials for teaching at iba pang nakakaaliw. Yung recent ko po, yung Magellan na ginawa ko po, may mga shout time po ako dyan sa National Quincentennial Committee website. Please po, no, i-subscribe nyo po yung page na yan. Si Lauren Griego, si Princess Lauren Griego, at Prinren, no, isa po siyang journalism student sa Holland, the Netherlands, at siya po napanood niya ako sa National Geographic sa isang Asian Century series na tinatawag, no, at tungkol po ito sa Pangulong Marcos. So, marami pong salamat sa inyong lahat, no? Siguro mabatiin ko na rin yung mga naunang mga bumati sa atin. Si Lai Thailand, hello po, Ma'am Lai Thailand. Salamat sa inyong suporta sa ating show. Mary Rose Ibanez, sa wakas daw. Aida Enriquez, Andy Makapagal, Direct Andy ng Channel 4. Maraming salamat. Rose Angelo Dizon, may tito Jojo Chua, Alejandro Alfonso, thank you po. Mark Mendiola, thank you Sir Alejandro Alfonso. Danub Oting, Phil Elefante, no? Ayericus Vito, Chris De La Peña, Aparato Semper, Richmond Antonio, Steffi Rodriguez, Rom Candasa, Jerome Ponce Caube, Ralph Lenald Siriban, Nympha Tizon Noma, Jack Esguera, Gregor Mintiago, Nora Nura, John Mar Makiling, John Christian Arrogante, Angela Esteban Virey, Jack Isarsa Arboleras, Frankie James Naraha, Denise Torres. Yan. Thank you po sa inyong panonood. Gayun din, tingnan na rin natin yung ibang mga comments sa isa pang announcement ko. No?
Ito. So, para humabati ko na lahat, wala nang magtampo, ano? Um, ito. Yung Anet Roldan, kumusta po? Claro Lugto, Mark Justin Cabangon Lorente, Intoy Karandang, kapatid, Rolando Sicaco Solisa, at si Bill Harke. Alfie Hakosol, matulungan mo ako ukol sa history ng Philippine boxing. Wala ako talaga, sorry. Wala akong libro. Hindi ko alam. Baka may makatulong sa akin. May libro po ba tungkol sa Philippine boxing? Sorry, hindi ko alam. Wala akong not aware. Opo, Mike Magtira, hello. Okay, siya. So yun po, marami pong salamat, no. Binabati ko yung tatay ko, Charles Chua, huwag ka nang pupunta ng Maynila, tsaka ka na umalis at ni-lockdown na po ni Governor Susan Yap ang Tarlac dahil napakarami pong lumalabas. So mas mahigpit na po kayo ng mga checkpoints natin. Please lang po, try po nating sumunod. Alam ko napakahirap maglagi sa bahay, pero kailangan po ay let's fight this disease together. Let's fight as one. But do not think that we should not point out what is wrong. Okay, we should point out what is wrong. But in pointing out what is wrong, we support the government making our responses better because we shall fight this as one. Okay? So sa lahat po ng ating mga leaders, nawa po ay bigyan kayo ng Panginoon nating Diyos ng napaka lusog na isip para aksyonan, tugunan, at ang aksyon tugunan, lalo-lalo na po yung, ayoko na po magbanggit ng pangalan, pero yung isang mayor dyan, ano, naawa na po ako sa inyo, sa totoo lang. Palitan nyo na po lahat ng mga ng mga advisor ninyo dahil bakit ho hinahayaan tayong magaganito, no? Kailangan po natin ng mga tao magsasabi sa atin ng totoo sa panahon na ito. Mukhang si Mayor ay hindi nasasabihan ng totoo ng kanyang mga kasama. So, ayun, sinusuportahan ko siya, pero sana po gising-gising ng konti. Kailangan po may mga tao nagsasabi sa atin ng totoo kahit hindi natin ito gusto. Ayun. Opo. So, tungkol sa Chabacano, hindi sorry po. Alam nyo, napaka-limited ko lang naman, ano? Hindi ko alam lahat. Kaya pasensya. Pero, Vernie Lopez, may diksyonary yung Chabacano binigay sa akin. Ang Government of Zamboanga City. City Government of Zamboanga. Kausapin mo sila. Si Mayor Ben Climaco, may pinamimigay silang 2-volume Dictionary of Chabacano. Yan, baka pwede mong anuhin yun. Pwede mong gamitin yun. Oh. So, yun, mga kaibigan, no? Meron bang mga, marami pong salamat sa inyong lahat. Okay, sige. Okay, Zin Ray Amoges, thank you for the history lesson. Yes, mga kaibigan, ako po yung sinamahan nyo ulit at isa pong malaking karangalan na samahan nyo po ulit ngayong gabing ito sa panahon ng lockdown. Tayo po ay magsama-sama at tayo po ay kwentuhan, maibsan man ang ating mga pangamba sa panahon ng coronavirus, no, na bagamat napakadelikado ay kaya po nating labanan sa ating pag-iingat at patnubayan tayo ng mahal na Diyos sa ating mga magiging aksyon. Ton Ramos, marami pong salamat sa pag-like ng video. Ganito po, gusto ko po sana, June K. Joso, salamat po. Gusto ko tapusin po ang gabing ito sa pamamagitan ng pananalangin. Ngayon, of course, kung kilala nyo ako, baka mandiri kayo sa gagawin ko. Pero alam nyo po, ang pananalangin po ay para din po sa mga makasalanan. Kirby Uyalim, magandang gabi. Taga-Tarlac po tayo, no? Miss Pa J. Basinilio. Yan, Historia de Zamboanga. Yan po yung Chabacano Dictionary. Opo. Meron nung panalangin ako noon na isinalin. Ito po ay panalangin ni Santo Padre Pio sa ating mahal na Diyos. At ito po ay isinalin ko noon sa wikang Filipino. So, ako po ay bigyan nyo lang ng pagkakataon, basahin po ang panalangin na ito para po sa aking pagtatapos. Na alam ko po yung mga nakakakilala sa akin, mandidiri po sa akin sa gagawin kong ito, pero tayo pong lahat ay
Nasa kamay na po ng mahal na Diyos ngayong araw na ito. Lalo na po sa panahon na seryoso po ang banta sa atin nitong coronavirus. Panalangin para sa mahal na Diyos ni Santo Padre Pio. Samahan mo ako, Panginoon, sapagkat kailangang ikaw ay nariyan upang hindi kita malimutan. Alam mo kung gaano kadaling kita iiwanan. Samahan mo ako, Panginoon, dahil ako ay mahina at kailangan ko ang iyong lakas nang hindi ako palaging madapa. Samahan mo ako, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking buhay at kapag wala ka, wala akong sigla. Samahan mo ako, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking liwanag at kapag wala ka, ako ay nasa kadiliman. Samahan mo ako, Panginoon, upang maipakita mo sa akin ang iyong kagustuhan. Samahan mo ako, Panginoon, upang marinig ko ang iyong tinig at masunod kita. Samahan mo ako, Panginoon, sapagkat nais ng aking puso na ikaw ay ibigin ng lubos at laging nasa iyong piling. Samahan mo ako, Panginoon, sapagkat kung nais mong maging tapat ako sa iyo. Samahan mo ako, Panginoon, sapagkat dukhaman ng aking kaluluwa. Nais kong maging puok ng iyong pagpapalubag loob, isang pugad ng pag-ibig. Samahan mo ako, Jesus, sapagkat oras na at ang araw ay magtatakip silim na at ang buhay ay papanaw na rin. Kamatayan, paghuhukom at ang walang hanggan ay papalapit na. Kinakailangan kong magpanibagong lakas nang hindi ako tumigil sa aking landas at dahil dito, kailangan kita. Oras na at ang kamatayan ay narito na. Natatakot ako sa kadiliman, sa mga tukso, sa pagkatuyot, sa krus, sa kalungkutan. O kailangan kita, aking Jesus, sa gabing ito ng pagkakatapon. Samahan mo ako ngayong gabi, Jesus, sa buhay na ito at sa lahat ng kanyang panganib. Kailangan kita. Hayaan mong makilala kita tulad ng pagkakakilala ng inyong mga disipulo. Sa inyong paghati sa tinapay na sa aking pagtanggap sa inyo ang maging liwanag na pumapawi ng kadiliman. Ang dungan na nagpapanatiling buhay sa akin, ang tanging ligaya ng aking puso. Samahan mo ako, Panginoon, sapagkat sa oras ng aking kamatayan, nais kong manatiling kaisa mo. Kung hindi man sa pakikipag-isa sa inyo, kahit man lamang sa biyaya at pag-ibig. Samahan mo ako, Jesus. Hindi ako humihingi ng mabathalang pagpapalubag loob sapagkat hindi ako karapat-dapat dito. Ngunit ang biyaya na maging kapiling kayo, oo, hiling ko ito sa iyo. Samahan mo ako, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang aking hinahanap. Ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya, ang iyong nasa, ang iyong puso, ang iyong espiritu. Sapagkat iniibig kita at wala akong ibang hinihiling na kapalit kundi ang pagkakataong ibigin ka ng lubos-lubos. Nang may matibay na pag-ibig, mamahalin kita ng buo kong puso habang narito ako sa lupa at tuloy-tuloy na iibigin ka ng tunay hanggang sa walang hanggan. Siya nawa. Ako po si Xiao Chuan na nagsasabing, ang kasaysayan ay hindi basta-basta kwento, meron itong metodo at meron po itong kapangyarihan. That was Xiao time. We shall overcome. This too shall pass. Malalampasan po natin ito. Marami pong salamat.